Maligayang pagbabalik sa GCC Domestic System, ang iyong profesional na training academy para sa pagtatrabaho sa mga tahanan sa Gulf. Bisitahin kami anumang oras sa aming website sa www.judgesccdomestic.com. Masaya ako na natapos mo na ang Module 1. Ngayon sa Module 2, pag-aaralan natin ang iyong pinakamahalagang kagamitan sa trabaho, ang mga cleaning equipment at products na gagamitin mo araw-araw. Ang pagkilala ng mabuti sa iyong mga kagamitan ang naghihiwalay sa isang baguhan mula sa isang tunay na propesyonal. Sa isang luxury home, ang paggamit ng tamang kagamitan para sa tamang trabaho ay mahalaga. Simulan na natin! Magsisimula tayo sa pagtingin sa iyong professional workspace, ang cleaning supply room at kung paano ito pananatilihing maayos para sa maximum efficiency araw-araw. Sa isang propesyonal na tahanan sa GCC, magkakaroon ka ng nakatalagang lugar para sa lahat ng iyong mga kagamitan at produkto sa paglilinis. Ito ang iyong professional workspace. Maaring ito ay isang storage room, isang malaking cabinet o isang utility area. Kung paano mo ito inaayos at pinapanatili ay nagpapakita ng iyong pagiging propesyonal at atensyon sa detalye. Ang isang propesyonal ay laging nakakaalam kung nasaan ang bawat kagamitan at bawat produkto. Hindi ka dapat naghahanap ng mga bagay habang ikaw ay nagtatrabaho. Makakatipid ito sa oras. Ang lahat ay may tamang lugar at dapat ibalik ang lahat sa kanilang lugar agad-agad matapos gamitin. Nagpapakita ito na ikaw ay isang maayos at propesyonal na domestic worker. Pro type. Sa simula ng bawat linggo, i-check ang iyong mga supplies, sabihin agad sa iyong employer kung kailangan mo pa ng kahit ano. Huwag maghintay na maubos ang produkto bago humingi. Tumuloy tayo sa Scene 3, Floor Tools. Ang paglilinis ng sahig ay isa sa iyong pinakamahalagang gawain. Magsisimula tayo sa mga pangunahing kaalaman sa paglilinis ng iba't ibang uri ng sahig. Ang broom at dustpan ang iyong pinakaunang hakbang sa paglilinis ng sahig. Laging magwalis bago magmop. Kung magmop ka nang hindi nagwawalis muna, tinutulak mo lang ang dumi sa maruming tubig. Magwalis mula sa malalayong kanto ng kwarto, papunta sa pinto. Ipunin ang lahat sa dustpan at ilagay sa bin. Tinitiyak nito na walang alikabok na maiiwan bago ang wet clean. Sa mga tahanan na may marble floors, gumamit ng malambot na walis, hindi matigas. Ang matitigas na bristles ay maaaring makakamot at makasira sa magandang marble surfaces sa paglipas ng panahon. Susunod ay ang mop at bucket. Ang pagpuno sa bucket ng tamang dami ng tubig at cleaning product ay mahalaga. Sundin ang instruksyon para sa tamang dami ng produkto. Rule 1, laging pigain ng mabuti ang mop bago ilagay sa sahig. Kung masyadong basa ang mop, nag-iiwan ito ng maraming tubig na maaaring makasira sa marble at maging sanhi ng pagkadulas. Rule 2, palitan ang iyong mop water. Sa oras na ito ay maging marumi na. Ang pagmop gamit ang maruming tubig ay magpapabaho lang sa sahig. Panatilihing malinis ang tubig para sa professional clean. Gumamit ng figure 8 motion or back and forth motion habang umaatras papunta sa pinto. Sinisiguro nito na hindi mo maaapakan ng malinis at basang sahig habang tinatapos ang kwarto. Mahalaga, laging gumamit ng magkahiwalay na mop para sa kusina at sa banyo. Huwag na huwag gagamitin ang parehong mop sa dalawang lugar na ito para maiwasan ang pagkalat ng bakterya. Ang vacuum cleaner ay ginagamit para sa mga carpet, rugs at upholstery gaya ng sofas at chairs. Ang mga tahanan sa GCC ay madalas may mga magagandang Arabic rugs na kailangan ng regular na pag-aalaga. Kapag nagba-vacuum, gumalaw ng mabagal. Ang mabilis na paggalaw ay hindi makukuha ang mga nakabaong dumi. Gumawa ng overlapping rows para masiguro na malinis ang bawat bahagi. Gamitin ang edge attachment para sa mga kanto at sa gilid ng mga dingding kung saan madalas nagtatago ang alikabok. Ang isang profesional ay hindi kailanman nakakalimot sa maliliit na detalye, babala. Huwag na huwag gagamit ng vacuum cleaner sa basang lugar. Makakasira ito sa makina at ito ay lubhang mapanganib. Laging i-check ang dustbin at itapon ang laman kapag ito ay puno na.
Ngayon, tignan naman natin ang mga surface at specialist tools. Magsisimula tayo sa microfiber cloths, ang iyong pinakamahalagang kagamitan sa trabaho. Ginagamit ito sa bawat kwarto sa bahay. Mas malinis ang mga ito kaysa sa ordinaryong basahan dahil nahuhuli ng maliliit na hibla nito ang alikabok at bakterya sa halip na tinutulak lang ito. Napakalambot din nito sa mga maselang gamit sa bahay. Gumagamit tayo ng color coding system. Ang asul na tela ay para sa general surfaces, muebles at living areas. Perpekto ito para sa pag-aalis ng alikabok at pagpapakintab. Ang mga dilaw na tela ay para lamang sa kusina at mga appliances. Ang paggamit ng dilaw sa kusina ay makakatulong upang mapanatili ang hygiene at maiwasan ang cross-contamination. Ang pula na tela ay para lamang sa banyo at toilet areas. Napakahalaga nito para masigurong ang mikrobyo mula sa banyo ay hindi madala sa kusina o sa living area. Laging maging strikto sa paggamit nito. Ang mga berde na tela ay partikular para sa salamin at mga bintana. Nakakatulong ito para makamit ang isang streak-free at profesional na finish. Tandaan, asul, dilaw, pula at berde. Huwag na huwag gagamit ng basahan ng banyo sa kusina at huwag gagamit ng basahan ng kusina sa toilet. Ang color coding na ito ay isang mahalagang pamantayan ng kalinisan sa trabaho. Ang scrub brush ay para sa pag-aalis ng matitinding mansa sa tiles at grout, lalo na sa mga banyo at kusina. Gamitin ito kasama ang tamang kemikal para sa mas magandang resulta. Ang toilet brush ay para lamang sa paglilinis ng loob ng toilet bowl. Huwag itong gagamitin sa anumang ibang surface. Matapos gamitin, banlawan itong mabuti bago ibalik sa holder. Ang squeegee ay ginagamit matapos mag-spray ng glass cleaner sa mga salamin at bintana. Gumamit ng top to bottom strokes at punasan ang squeegee pagkatapos ng bawat hagod. Dito nagtatapos ang Part A tungkol sa mga kagamitan. Sa Part B, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa mga chemical at kaligtasan. Magaling ang iyong ginagawa, magpatuloy lang sa pag-aaral. Maligayang pagbabalik sa GCC Domestic System. Sa Part B na ito ng Module 2, pag-aaralan natin ng mas malalim ang tungkol sa mga kemikal sa paglilinis at ang iyong kaligtasan. Ang pag-unawa sa bawat produkto at kung paano ito gamitin ng ligtas ay mahalaga para sa iyong kalusugan at para sa isang propesyonal na trabaho. Mga kemikal sa paglilinis ay hindi mapanganib kung gagamitin mo ang mga ito ng tama. Ngunit ang maling paggamit sa mga ito, tulad ng paghahalo ng maling kemikal, ay maaaring maging lubhang mapanganib sa iyo. Ang all-purpose cleaner ang pinakamadalas mong gagamitin para sa pangkalahatang surfaces. Dapat itong laging i-dilute sa tubig, karaniwan ay 1 part cleaner sa 10 parts na tubig. Ang bleach ay isang malakas na disinfectant para sa pagpatay ng mikrobyo sa banyo at tiles. Dapat itong hawakan ng may matinding pag-iingat. Laging magsuot ng rubber gloves at pahanginan ang kwarto. Laging i-dilute ang bleach. Karaniwan ay 1 part bleach sa 50 parts na tubig. Laging buksan ang mga bintana o pinto kapag ginagamit ito para maalis ang toxic fumes. Babala. Huwag na huwag paghahaluin ang bleach sa kahit anong produkto sa paglilinis. Ang paghahalo nito ay lumilikha ng toxic gas na maaaring makasama ng malubha sa iyo o maging sanhi ng kamatayan. Kung nakapaghalo ka ng hindi sinasadya, lumabas agad sa kwarto. Ang glass cleaner ay ginagamit para sa mga bintana, salamin at glass tables. Mag-spray ng direkta sa surface o tela at punasan gamit ang microfiber cloth o squeegee para sa malinis na finish. Ang bathroom cleaner ay nag-aalis ng dumi sa tiles at tubs. Ilagay ito, hayaan ng 2 hanggang 3 minuto, pagkatapos ay kuskusin at banlawang mabuti. Laging sundin ang mga instruksyon. Ang floor cleaner ay para sa lahat ng uri ng matitigas na sahig. Nakakatulong ito upang mapanatili ang kinang at kalinisan ng tahanan, i-dilute ng tama ayon sa label. Ang kitchen degreaser ay malakas para sa pag-aalis ng sebo sa kalan, oven at iba pang surfaces. Minsan kailangan itong i-dilute kaya laging i-check ang label bago gamitin.
Ang toilet bowl cleaner ay para sa loob lamang ng toilet bowl. Ilagay ito sa ilalim ng rim at hayaan ng 5 minuto bago kuskusin at i-flush. Huwag itong ihalo sa bleach. Ang marble at stone cleaner ay para sa mga maselang marble surfaces. Huwag na huwag gagamit ng acidic cleaners tulad ng suka o lemon dahil masisira nito ang bato. Ang stainless steel cleaner ay nagpapakintab ng mga appliances at sinks. Ang wood polish naman ay para sa mga kahoy na muebles. Ilagay ang pareho gamit ang malinis na tela para sa magandang kinang. Scene 6. Kaligtasan muna. Ang iyong kalusugan at kaligtasan ang pinakamahalagang bagay. Ang isang propesyonal na tahanan ay isang ligtas na tahanan. Balikan natin ang mga pangunahing babala sa kaligtasan. Rule 1. Laging magsuot ng rubber gloves para sa lahat ng cleaning tasks na may chemical. Walang exception. Pinoprotektahan nito ang iyong balat mula sa pagkasugat at pag-absorb ng chemical. Rule 2. Laging pahanginan ang kwarto sa pamamagitan ng pagbubukas ng bintana o pinto. Ang fumes mula sa kemikal sa isang saradong kwarto ay maaring magdulot ng sakit ng ulo at hirap sa paghinga. Rule 3. Basahin ang bawat label. Naglalaman ito ng mga instruksyon, babala at first aid info. Bawat produkto ay magkakaiba. Kung hindi mo mabasa ang Ingles, hilingin sa iyong employer na ipaliwanag ito sa iyo. Rule 4. Huwag na huwag maghahalo ng mga kemikal, hindi ang bleach at toilet cleaner o bleach at all-purpose cleaner. Huwag paghaluin ang bleach sa kahit ano. Kung hindi ka sigurado, huwag mong ihalo. Rule 5. Ligtas na storage. Itago ang mga chemical nang nakatayo sa kanilang orihinal na bote, malayo sa mga bata at hanggat maaari ay sa isang nakakandadong cabinet, ilayo sa pagkain at sikat ng araw. Scene 7. Ang iyong cleaning caddy. Ang isang professional na domestic worker ay nag-oorganisa ng kanyang mga kagamitan sa isang caddy para makatrabaho ng mabilis at mas maayos. Pro tip, bago magsimula tuwing umaga, maglaan ng 15 minuto para i-check ang iyong caddy. Puno ba ang mga bote? Malinis ba ang mga basahan? Ang isang handang profesional ay hindi kailangang huminto sa kalagitnaan ng trabaho. Magaling! Natapos mo na ang Module 2. Tandaan, kilalanin ang iyong mga kagamitan, gamitin ang tamang kulay ng basahan at laging unahin ang kaligtasan sa paggamit ng mga kemikal. Nagbubuo ka na ng tunay na profesional na kasanayan. Magkita tayo sa Module 3 para sa paglilinis ng bedroom. Patuloy lang sa pag-aaral at ang galing ng iyong ginagawa. Ipagpatuloy mo iyan!